Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV Manila. Like, share, and subscribe. Anyway, wala nang pumbayad o libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So, ang topic natin ngayon for today's reflection o ang mabuting balita sa araw na ito. Kumatok ka na ba? Pero hindi ka napagbuksan. Marami ka bang hinihiling? Pero hindi pa rin dumarating. Madalas po yan ang nangyayari sa atin sa pang-araw-araw nating buhay, lalo na kung may hinihiling tayo. Di ba? So sabi sa Mateo chapter 7 verse 7 to 8, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan, sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap. Ang bawat humahanap ay makakatagpo at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. So malinaw po no sa Bible verse na 'yan. Pero bakit ba minsan no na realize natin na dasal ka naman ng dasal? Yung inihiling mo tila ba hindi naman dumarating, di ba? Katok ka ng katok sa pinto, wala naman nagbubukas ng pinto sa'yo. Hanap ka ng hanap, hindi ka naman makakita. Pero bakit parang taliwas ang sinasabi ng Biblia? Pero siyempre, meron naman siguro, no, kahit papaano, na kapag kumatok ka, merong sa 10 kakatukin mo, meron namang isang magbubukas dyan ng pinto. Sa 10 hinahanap mo, meron naman. Pero bihira po na total ibibigay lahat sa'yo. Di ba? So, minsan, nagdarasal ka, sana Lord, magkaroon ako ng boyfriend, no? Kung wala ka, single ka pa, o girlfriend. Pero bakit ang tagal na, wala ka pa rin boyfriend saka girlfriend, no? At walang nagtatagal. At hindi mo pa rin makita yung sa tingin mo yung mapapangasawa mo. O dasal ka naman dasal na magkaroon ka ng negosyo. Pero hindi naman natutuloy. O hanap ka na hanap ng trabaho, pero minsan hindi mo rin mahanap yung parang gusto mo, yung ayaw mo, yung paang napupunta sa'yo. Tingin niyo po ba bakit ganun kaya, no? Pero siyempre, ang sagot dyan, dalawang bagay. Una, God will give us what we need. So, ibig sabihin, kung ano lang ang kailangan natin, yun po ang ibibigay ng Diyos. Hindi yung gusto natin. Kasi pag tayong tinanong, siyempre, pag tayong tinanong, lahat gusto natin, di ba? Maraming pera, maraming kotse, maraming alahas, maraming negosyo, lahat ng marami ay hihingin natin sa Diyos. Dahil yan ang kailangan natin at yan ang gustong-gusto natin mangyari, di ba? Pangalawa, ano ba? Ang sabi ni Lord na God give what is best for us. So, ibig sabihin, kung ano ang best lang, yun lang ang nararapat na ibigay sa'yo. Kaya nga, di ba, sabi nga sa Bible, no, kung ang anak mo umihingi ng tinapay, bibigyan mo ba ng ahas? No? Kung ang anak mo umihingi ng ulam, bibigyan mo ba ng alakdan? So, ibig sabihin, kung kayo, binibigay nyo no, sa mga anak nyo ang gusto nila, ako pa kaya na amang nasa langit. So, ibig sabihin po, ang mga panalangin natin na hindi pinagbibigyan ni Lord, ibig sabihin, hindi po natin yan talaga kailangan. No, gusto lang talaga natin. Di ba? At halimbawa, humihiling ka dahil yung kapitbahay mo o yung best friend mo, yung kamag-anak mo nagkaroon ng kotse, gusto mo rin magkaroon ng kotse. Di ba? Paano ka naman bibigyan ng kotse ni Lord? Una-una, wala ka namang lisensya. Pangalawa, di ka naman marunong mag-drive. O kung bibigyan ka ng kotse, baka mamaya, ibangga mo lang o madisgrasya ka lang. Kaya hindi mo yung kailangan. Gusto mo lang yon, kaya mo hinihiling. Di ba? Ganun po. Ganun po yung isang example. O kaya naman, di ba, gusto mo mag-abroad para magtrabaho. Ako, hiniling ko rin po yan, no, personally, na mag-abroad noon pa. Pero hindi ako makaalis-alis. Siguro hindi yun ang best para sa akin.
ang best ko talaga dito sa Pilipinas dahil unang-una, para siyempre makasama ko yung pamilya ko. Baka mamaya nga pagdating ko sa abroad, meron nangyaring hindi maganda sa akin o hindi ako naging successful o baka masira pa yung pamilya. Sa mga maraming kadahilanan, andyan na yung tukso, mga sugal, at kung ano-ano pa, baka matempa lang. So, ibig sabihin po, ang binibigay ni Lord, yung mga best lang po talaga. Kung ano ang nararapat para sa atin, yun ang ibibigay sa atin. Di ba? Kumbaga, yung nakakabuti po sa ating buhay, yun ang binibigay. Huwag po tayong magtampo na kung minsan sa dami mong pinagdarasal, hindi na ibibigay. Na kung minsan ay dami mong hinihiling, ganun din wala pa rin. So, ibig sabihin, hindi yan para sa'yo. Isipin mo na lang na kung ginusto mo, di ba? Hindi mo naman kailangan at hindi binigay sa'yo, hindi yan para sa'yo. Para mas maluwag na po sa iyong kalooban, isipin mo na lang kung ano man ang magustuhan mo, ano man ang hanapin mo, at hindi na ibibigay sa'yo, baka yun ang the best sa'yo. Kaya para hindi ka mapahamak, at para hindi ka mapariwara. Ganun po, kasi ang gusto ni Lord, hindi tayo napapahamak. Kung ang gusto niya yung para sa ikabubuti nating lahat. So yan po ang ating yun sa ating kahilingan, sa ating puso't isipan, na sana nga na lahat ng hilingin natin na yung the best para sa atin at yung ikabubuti natin, hindi yung ikakasama pa natin. Kaya sa kapatid nating nanonood sa aking vlog na may matinding problema sa pamilya, kalusugan at pinansyal, sabayin mo ka sa napakasimpleng dasal na kung ikay maniwala at magtiwala sa ating Panginoong Hesus, ay tsak yun ipagkakalob sa iyo sa tamang panahon. Tayo manalangin. Lord, i-bless niyo po ang kapatid namin mga nanonood sa aking vlog na may mga problema po sa karamdaman, na pinahihirapan na sila. Hipuhin niyo po, Lord, ng inyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po. Tanggalin niyo po ang kanilang karamdaman. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung iyong loloobin. At ganoon din po sa mga pamilyang nasisira o nagkawatak-watak dahil sa hindi pagkakaunawaan. Hipuhin niyo po ang kanilang puso na maging mapagkumbaba, mapagpatawad, at mapagmahal sa bawat miyembro ng pamilya. Ganon din po sa financial, Lord, na kailangan namin lahat. Lalo na po yung mga kapatid naming walang-wala. Ultimong pabili ng 1 kilo lang ng bigas, pinoproblema pa, Lord, kung papaano iraraos ang kanilang pamilya sa maghapon. I-bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming pamilya. At patawarin niyo po kami sa aming mga kainahan at kasalanan. Ang lahat ng ito inihiling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoong Hesus. Amen and Amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Thank you very much po.